Yo guys, what's up? Ito nga pala yung dati naming video nung bumiyahe kami papunta sa KM90 dun sa may Impanta, Quezon, ang tinaguriang Little Baguio ng South. At kasalukuyang kami ay lumagpas na ng Pagsanhan. Ang ruta nga pala na dinaanan namin ay sa may Laguna, imbis na dun sa may Rizal. Malapit na nga pala kami sa may Santa Maria, Laguna. At nakarating na kami dito sa bayan ng Santa Maria. Medyo nahirapan ako mag-navigate kasi di ko ma-mount yung cellphone ko sa motor dahil medyo umaambon. May mga one-way flow din pala ang mga daan dito. Kaya kung bago lang kayo na dadaan dito, mas mabuting may Google Map kayo. Ayun, at mukhang nakalabas na kami ng bayan ng Santa Maria. Dito kami nalito kasi mali na yung naibigay sa amin na direksyon ni Google Map. Kaya nagtanong na kami sa mga tao doon at itinuro nila ang daan na ito. Madadaanan nyo yung rough road na nasa gilid niya ay malaking palayan. Nabuhayan na kami ng pag-asa nung nakita namin yung highway. Tapos mamaya lang ay umahon na kami pero dito pa din yan sa may Santa Maria. Dito na nga din pala namin nadaanan yung mark stone ng 7 Uphill. Di ko lang alam kung bakit tinawag siya na 7 Uphill. Nagpicture muna kami dito, medyo mahirap lang kasi naka-inclined ang kalsada. At pagkatapos nagpatuloy kami sa aming biyahe. Ito na yung bumungad sa amin, rough road na naman. Mahabang rough road siya, tansya ko ay nasa 2 kilometro. Kung kayo ay manggagaling ng North or Manila, advice ko doon na lang kayo dumaan sa may Rizal, doon sa may Marilake. At pagkatapos ng mahabang rough road, ay nandito na nga kami malapit sa may Infanta, Quezon. Medyo mahamog kasi umuulan din pala dito. Malagay ko matatawag lang na Little Baguio ang lugar na to kapag ganito ang panahon, so hindi siya ganun palagi. Sa pagkakataong ito, kumuha na muna kami ng picture baka kasi mawala yung fog kapag umaraw na. At pagkatapos nakita na namin ang arko ng Impanta na hudyat na malapit na kami sa KM90. Ayun, nandito na nga kami sa KM90 at pumarada na kami dito at saka nag-ayos ng gamit. Pagkatapos namin mag-register ay pumasok na kami. May entrance fee nga pala dito na 50 pesos. Tapos naglakad-lakad na kami sa loob. Masasabi ko sa lugar na to ay pang-couple kasi meron siyang vibes na para sa mga mag-partner. Meron palang aakyatin dito na hagdan papunta doon sa may taas na may magandang view. At pagdating nyo dito sa taas, ito ang makikita nyo. Kapag mahamog, wala kayong masyado matatanaw na bundok sa malayo. Hindi ito matatawag na Sea of Clouds. Kasi dapat ang Sea of Clouds, ang makikita mo yung surface ng clouds at matatanaw mo yung kabilang side. At pagkatapos namin magpicture ng kaunti, bumaba na din kami.
Dito na din pala kami kumain sa resto nila. Yung sa pagkain nila okay lang naman, wala namang something special, pero yung CR naman nila malinis. At may nakita nga pala kaming kalapati dito. Nung una akala ko statwa lang. Nalaman ko lang na buhay pala nung kumurap yung isa. Pagkatapos namin kumain ay bumiyahe na kami pauwi, pero this time doon kami dumaan sa Marilake, pababa ng Sampaloc Road, Tanay. Marami talaga may offer na magandang tanawin ang probinsya ng Quezon. Sana nga lang mapangalagaan ito para abutan pa ng susunod na henerasyon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood.